Sa iba namang balita, sa wakas natapos na kaninang umaga ang sunog sa Ever Gotesco Grand Central Mall sa lungsod ng Caloocan. Nagsimula pa yon nung Pambiyernes ng gabi. Kaya naman magsisimula na ngayon ang tinatawag na Interagency Task Force na alamin kung ano ang tunay na sanhi ng sunog. Mula sa lungsod ng Caloocan, nakatutukway si June Veneracion. June. Mike, eksakto alas 7:25 ng umaga kanina nang magdeklara ng fire out sa Ever Gotesco Grand Central. Mahigit 3 araw yan mula nang sumiklab ang apoy sa loob ng nasabing mall dito sa lungsod ng Caloocan. Ngayong naapula ng apoy, nagsimula na rin mag-imbestiga ang Interagency Task Force o IATF sa sunog na tumagal ng mahigit 3 araw. Pero nagkainitan nang di agad pinapasok ng security personnel ng mall ang ilang miyembro ng IATF. Pataalog ka, pataalog mo. Tayo ng mamaya ha. Mamaya ako kukuha sa'yo ng document ka eh. Nang makapasok na ang buong team ng IATF, nagsimula na ang kanilang unang araw ng investigasyon. Ang ating focus ng ating investigation is to determine the real cause of the fire. So it might be accidental, it might be there is negligence there, it might be there is an angle of intentional fire. So we will all look at all possible angles. As of this time, we are not discounting the possibility of an intentional fire. Di lang mga taga-IATF ang naharang. Maging si Caloocan City Mayor Recom Echeverry, hinarang din daw ng 2 gwardyang ito nang lumapit ang alkalde para silipin ang binahang basement ng mall. Dinisarmahan ng 2 gwardya at nasermonan pa ng isang opisyal ng PNP. Siyempre yung mga pulis. Dito, ang trabaho natin, magserbisyo. Kayo at saka kami. Ha? So matuto tayong magbigay ng tamang serbisyo at saka tamang respeto. Ano, ha? Okay? Sige. So i-retrain, i-subject mo sila for retraining, ha? Hindi na yan mag-duty bukas. Ayun pa lang, Ayon sa mga nakapasok sa loob ng mall, delikado pa rin doon dahil sa mga nakalambiting bakal. Madilim at mausok din daw kaya pahirapan ang trabaho ng mga investigador. Sa laki ng building na ito, it will take us with not later than 45 days, we have to come up with a findings. Sabi ni Chief Superintendent Santiago Laguna ng BFP-NCR, iniimbestigahan din ang Fire Marshal ng Caloocan City na si Superintendent Oscar De Asis dahil napakatagal bago naapula ang apoy at dahil sa report na lasing daw ito nung Biyernes ng gabi kung kailan nagsimula ang sunog. Itinanggi na ito ni De Asis kahapon. At habang di pa tapos ang investigasyon, mukhang di pa rin papapasukin ng mga tenant na gustong kunin ang mga gamit nilang pwede pang pakinabangan. Pinatawag sila ng mga taga-Ever Gotesco pero para ipaalam na kailangan nilang magsumite ng mga dokumento sa BFP gaya ng Affidavit of Loss, Mayor's of Business Permit, Certificate of Registration mula sa DTI, Fire Safety Inspection Certificate at Insurance Policies. Siyempre makapasok sa loob para di ma-secured namin kung ano pa yung mga hindi na damage sa amin. Ma-secured kung ano pa yung mga kailangan naming i-pull out. Kami rin, tsaka medyo mahirap nga lang itong mga requirements na to kasi it takes time. Ayon naman sa Ever Gotesco Malls, bagamat ayaw daw nilang pangunahan ng investigasyon, di naman daw sila nagpabaya. Bukod daw sa kahandaan nila sa panahon ng sunog tulad ng pagsasagawa ng tao ng fire drill, regular din ang inspeksyon nila sa mga tenant. Nagto-conduct tayo every time ng inspection, lalo na sa mga open wirings. Pagdating naman doon sa mga exhibitors na hindi sumusunod doon sa policy ng mall, binibigyan namin sila ng temporary store closure until such time na makapag-comply sila sa policy ng mall. Mike, good news maski paano para sa mga tenants. Sabi nitong Interagency Task Force, sakaling matapos sila ng maaga ang isang particular area o isang particular na palapag ay maaari nang papasukin doon itong mga tenants. Samantala, katatanggap lang natin itong balita na ito, Mike, mula kay Chief Inspector Renato Marcial, ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection National Capital Region. At ang sabi niya, effective today, ay relieve na si Superintendent De Asis bilang Fire Marshal ng Caloocan City. Ang utos daw ay nanggaling daw mismo kay DILG Secretary Jesse Robredo. Mike? Maraming salamat, June Veneracion.